Salamat sa Panginoon for His goodness upon us and for meeting us in a time of prayer. Tutuloy po natin ating pag-aaral in the Gospel of Matthew. And we're now in Matthew chapter 21. And we'll be dealing with verses 28 to 32. At ito po ay tinatawag na the parable of the two sons. Basahin ko po ito sa Filipino version. Sabi doon in verse 28, ano sa palagay ninyo, may isang taong may dalawang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Subalit siya'y sumagot at nagsabi, ayaw ko. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit din siya sa pangalawa at gayon din ang sinabi, pupunta po ako. Ang sabi nito, ngunit hindi naman pumunta. Alin sa dalawa ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, tinitiyak ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauuna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagat dumating sa inyo si Juan upang ipakita ang daan ng katwiran, gayon may hindi kayo naniwala sa kanya. Subalit naniwala sa kanya mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. At kahit nakita ninyo ito, ay hindi pa rin kayo nagbago ng pag-iisip at naniwala sa Kanya. Ipagpalain ng Panginoon ang Kanyang mga salita. Let's pray. Salamat, Lord, for another time for us to come before you and ask for your grace and mercy upon us as we study your word. Salamat dahil patuloy tinuturuan ninyo kami, Panginoon. And how we pray that you would be the one to apply these truths in our hearts. Blessed be your name. We desire to exalt you, for in the Lord Jesus' name we pray. Amen. Now, sa ating mga magulang na narito, of course, alam natin ang karanasan, di ba? May mga panahon yung mga anak natin, madaling sumunod. May panahon namang medyo hindi. At minsan nga talagang ayaw no? Na bagamat binabanggit dito yung ama at kanyang dalawang anak, pero hindi doon nagsisentro yung kwento ng Panginoon. Ginamit niya lang ang ilustrasyon yun, bagamat meron tayong matututunang leksyon para sa mga magulang at anak. Pero ang talinagang ito ay ginamit ng Panginoon para ipakita ang kalagayan ng bansang Israel at ang kalagayan ng tao sa pangkalahatan. Kaya nga po nagiging epektibo yung mga talinhaga o parables ng Panginoon sapagkat madaling makarelate ang mga tao. It can be from everyday experience. So, kaya makikita agad natin ang dalawang bagay sa talinhagang ito. May dalawang contrasts Una is the danger of unbelief, ang panganib ng kawalang pananampalataya. And secondly is the blessing of faith, o yung pagpapala ng pagkakaroon ng pananampalataya. Nung tinanong ng Panginoon sa 28, what do you think? O ano sa palagay ninyo? Hindi lang siya basta nagtanong ng wala lang, walang dahilan, or out of the blue. May pinanggagalingan yon. Remember, in chapter 21 of Matthew, marami na pong nangyari bago ito. Sa mga unang talata, binabanggit yung triumphal entry of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. At sa pagkakataong yun, ang mga tao ay nagsaya. Para bang tinanggap nila siya bilang siya ang Mesiyas, ang anak ni David, ang tunay na hari. That's found in verses 1 to 11. Pero alam nyo rin na ito ay hindi malalim para sa kanila. Bakit? Sapagat hindi matagal ang pangyayari, hindi matagal ang panahong lumipas, they will be the same people who would say, crucify Him. Crucify Him. So, madaling magbago ang isip ng mga tao. Pangalawa, pagkatapos nito, nilinis ng Panginoon ang templo para ipakita na ang mga taong ito ay sumasamba sa Diyos sa panglabas lang. Pero wala na yung totoong kaugnayan nila sa Diyos. In fact, they were more busy with their own businesses than with the business of the King. Kaya hindi na mahalaga sa kanila ang totoong pagsamba. And you can find that in verses 12 to 13. The third thing that happened in this chapter is the withering of the fig tree. Kung saan pagdaan ng Panginoon may isang puno ng igos
At wala man lang kabunga-bunga, pero maraming dahon. Sinumpa ng Panginoon. At yun ang paglalarawan, again, ng bansang Israel na puro sila salita, puro sila sa pagsasabing sa Diyos, pero walang totoong bunga na makita. And then bago ang event na ito, lastly, the leaders questioned the authority of the Lord Jesus Christ. Tinatanong nila, saan ba nanggaling ang iyong karapatan para gawin yan? And so the Lord had to ask them a question. Pag nasagot niyo ang tanong ko, sasagutin ko rin kayo. Kanino nanggaling ang authority ni John, referring to John the Baptist? Sa Diyos o sa tao? Dahil nga sila ay mapagpakunwari at takot sa mga tao, hindi nila masagot. Malinaw dapat, madali lang sagutin yun kung may totoo silang paninindigan. And so, umira lang kanilang fear of men and hypocrisy. Again, found in verses 23 to 27. Hindi ba yan mismo ang kalagayan ng mga tao? Kahit sa panahon natin, di ba? Mas madaling magpakita sa panglabas at mas madaling sabing ako ay para sa Diyos pero hindi mo nakikita sa buhay. Mas madaling gawin yun. And yet, ang mga totoong binago ng Panginoon, hindi magiging ganon ang mga ugali. So dahil nga hindi nila sinagot yung tanong ng Panginoon, gusto muli ng Panginoon na mag-isip sila ng mas malalim. Dito papasok yung parable na ito, the parable of the two sons. First of all, yung inintroduce ng Panginoon ito, pinakilala niya ang isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sabi din sa 28, may isang taong may dalawang anak. Again, a very, very familiar scene. Sino ba naman ang hindi makaka-imagine ng ganitong tagpo, lalo na sa pamilya? Natural to. Ano nangyari? Sabi diyan, lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Hindi ba tama lang sa isang ama na hilingin niya na yung anak niya ay magtrabaho sapagkat this is a way of teaching the son how to work. Di ba? Kasama yon sa pagtatrain, lalo na kung ito ay kanilang family business. Kasama yan sa concern ng isang ama. At kung tayo yung amang yon, sino ang mas pagtitiwalaan mo? Yung anak mo o ibang tao pa? Di ba? Natural yun because of the relationship, it would be the son. At may mga napanood din ako ng mga billionaires kahit sa panahon natin na kanilang sinasabi, yung mga anak namin, hindi namin gustong maging spoiled. So anong gagawin nila? Padadaanin nila sa training na gaya ng ginagawa sa ordinary worker para matutunan nila mula sa pinakamababa, magsisimula sila going up. Why? Kasi one day alam nila sila ang magmamana ng business pero kung wala silang alam sa business at sa pagtatrabaho, hindi sila magiging magaling. So kahit yung mga mayayaman na sa mga gusto ng tamang training para sa anak, padadaanin nila sa ganoon ang kanilang mga anak. Now again, sa maikling talatang ito, makikita natin at least 5 important things. Una, the importance of a personal approach. Makikita nyo, no, yung tatay, kinausap niya yung kanyang dalawang anak, pero one-on-one. Diba? Individually. Hindi naman niya sila kinausap ng magkasabay eh. Nangangulugan, gusto niyang makausap sila personally. Heart-to-heart talk. At marahil, pwede silang sumagot, pwede silang magbigay ng opinion, yun ang tamang pakikipag-usap. Doon mo lang makikilala ang tao when it's really personal. Pangalawa, the importance of a close relationship. Ano bang relasyon nila? Di ba mag-ama? Yung tatay ang nagsabi sa anak. And dapat ang normal reaction sa mga anak, yung kanilang relasyong yon should have brought them to be more willing. Tatay ko nagsabi, di sige. Sapagkat hindi sila stranger sa isa't isa at hindi naman ito ordinary worker kasi kadalasan, di ba, kaya nag-a-apply sa trabaho para kumita. At sa marami, ganun lang. Ginagawa nila, wala sa puso, basta lang kumita. Pero ito, that's not the case because sila ay anak ng may-ari ng kanilang tatay. So there was a personal relationship. Pangatlo, the importance of the task. Bakit? Nung tinawag sila nung kanilang ama, may gustong ipagawa. Trabaho. Hindi sila para maglaro. So nangangahulugan, mahalaga yung kanilang gagawin.
Pangapat, the importance of timing. Nung hiniling ng ama sa anak na magtrabaho, ang gusto niya, ngayon na. Or immediately, or as soon as possible. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa hinaharap, ngayon na. Okay? And lastly, the importance of ownership. Dahil ama nila ang nagsabi, pag-aari ng kanilang ama yung business. Hindi sila magtatrabaho para sa iba at hindi business ng ibang tao yun. Again, that in itself should have meant something important to the sons dahil nga kanila yun eh. Kung tutuusin, family business, dapat mahalaga yun. Pero hindi naging ganon ang unang tugon. In fact, kapag tinignan natin nung sinabi nung ama sa kanyang unang anak, sabi niya na magtatrabaho yung anak. At sagot ng anak, sabi sa 29, subalit siya'y sumagot at nagsabi, ayaw ko. Diretsahan. Wala nang paligoy-ligoy. Again, this would show the natural rebellion in people's hearts. Hindi lang sa mga bata, nakatanim yan kahit sa mga adults. Bawat isa sa atin may ganong tendency to be rebellious. Huwag gawin ang nararapat. Now, the good thing, hindi doon natapos ang kwento para sa anak na ito. Sabi doon, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Bagamat nung una, diretsahan niyang sinabi, ayoko. Hindi na siya nag-isip in-express niya lang puso niya. Pero na-realize niya, somehow, parang may mali. Diba? Yung tatay ko nagsabi sa akin, mahalaga to. Napag-isip-isip niya at sumunod siya. Yun ang tinatawag nating pagbabago ng isip. Or in other words, pag sa atin at sa relasyon sa Diyos, yung totoong pagsisisi. Na-realize yung kanyang pagkakamali, gusto niyang maituwid. Baliktad dun sa pangalawang anak. Mabilis sumagot yung anak. At sabi dito sa 30, lumapit din siya sa pangalawa at gayon din ang sinabi, pupunta po ako ang sabi nito, ngunit hindi naman pumunta. Sa English, ang pagkakabanggit, and he answered and said, I go, sir. Napakagalang. At mabilis sumagot. At ito yung tipo ng tao na mabilis umuo. Na hindi mo na pinag-iisipan ng cause, ano bang ibig sabihin, at sige. Wala nang pagdadalawang isip. At ito din marahil ang problema ng karamihan. Ang daling magsabing oo, pumapayag. Pero kapag napag-isipan na, para yatang huwag na lang. Di ba, ganun, minsan may mga tao nga, kausap mo na ang linaw-linaw ng usapan, biglang hindi pupunta. Okay, last minute, tsaka biglang mag-text o magsasabing, sorry, hindi ako makakarating. Ano nangyari? Hindi na pag-isipan mabuti, kaya madaling sumagot. Ang problema, hindi sa puso nang gagaling. At gaano karaming mga professing Christians and even churchgoers ang ganito. Di ba? Marami sa atin, of course, we know that the Word of God is true. Sabihin natin, salita ng Diyos yan eh. Alam natin, mahalaga ito at dapat seryosohin natin. Pero sasabihin nila, sige, mahalaga salita ng Diyos, sige isang araw, siseryosohin ko na. Magbabasa na ako ng Bible, mag-aaral ako, susundin ko na. Ba't hindi pa ngayon? Bakit later pa? Marami nagsasabi, mahalaga na makilala ang Diyos na malalim at sundin ang kalooban ng Diyos. Pero at a later time. Parang ganan. Di ba? Marami naman, nagpapakita ng anyo ng kabanalan, alam nila, mahalaga na magbago ang buhay at to have a good testimony. But again, the problem is, puro panlabas. Walang nabago sa puso, kaya hindi tumatagal. Para sa mga taong ganito, para bang basta magaganda ang salita, basta may ipinapangakong binibitawan, sapat na yon. Pero walang pagbabago sa buhay at walang totoong mga gawa na nakikita. Ang comment ni Spurgeon sa bahaging ito, sabi niya, the second son said, I go, sir, but he went not.
And these people do not go. They talk of repenting, but they do not repent. They speak of believing, but they never believe. They think of submitting to God, but they have not submitted themselves to Him yet. They say it is time. They broke up the fallow ground and sought the Lord, but they do not seek Him. It all ends in a mere promise. Yun ang nakakalungkot. Sa karamihan, puro sige, gagawin ko. Hindi naman talaga ginagawa. Sige, iaalay ko na buhay ko sa Panginoon. Ayaw namang sundin then and there. Kaya nakakalimutan in time. Di ba kaya sikat yung kasabihan natin, promises are made to be? Sa dalas kasi, na binabali yung pangako, promises are meant to be broken. Hindi dapat. In fact, for Christians, totoo dapat yung meron tayong palabra de honor or word of honor. Our word is our bond. Pag binitawan natin, that's true. Maliban na lang, of course, may mga situations hindi maging possible or may hindrances, pero dapat yun ang totoo para sa atin. Binitawan natin yung ating mga salita. Again, the problem is more of the attitude. Lalo na kapag may mga tao marami ng alam. They know. Intellectually. Okay yan. Hindi lang napupunta sa puso. Kaya walang pagbabagong pangmatagalan. Hanggang dito lang sa isip. At hindi ba kapag gano'n ang ating attitude, kanino ba tayo unang nagsisinungaling? Hindi lang tayo nagsisinungaling sa sarili natin, but we lie to God, to the Holy Spirit who knows exactly who we are. We become mere pretenders. At ang problema sa ganoon, hindi natin napapansin yung puso natin, yung konsensya natin, yung kung sino tayo, tumitigas. Nakakasanayan hanggang maging habit, which is a bad thing. Now, of course, speaking again of parent and children relationship, hindi ideal para sa atin kung magulang tayo na matagal sumunod ang anak. Gusto natin, di ba? Immediately. That's the ideal situation. Pero alam din ng Panginoon, hindi yun ang reality. Kahit naman tayo eh. Pag may inuutos ng Panginoon, may mga panahong we take time, we dilly-dally, nagpapatagal pa tayo. So hindi lang sa mga anak natin, ganun din sa atin mismo. Kaya gagamitin ng Panginoon itong reality na ito to drive home His point. At ano yun? Sabi sa 31, alin sa dalawa ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. At tama, ang kanilang assessment was right. It was the first one. Bagamat una ayaw niya, pero nagsisi at ginawa pa rin niya yung nararapat. Okay. Now, mas mabuti yon kaysa sa mga taong hindi nila nakikita ang kanilang kamalian o hindi sila marunong magpakumbaba at tumanggap ng kanilang pagkakamali. And so they continue on the wrong path. Kaya, gagamitin ng Panginoon to para sabihin sa kanila, sinabi ni Jesus sa kanila, tinitiyak ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauuna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Imagine, that was a big blow for them. Bakit? Ang baba ng tingin nila sa mga taong malayo sa Diyos, yung mga makasalanan. Yung mga tax collectors, mandaraya yan. Kaya layuan yan. Yung mga mababang uri ng babae, dahil nga nasa kasalanan, lalayuan yan. Sila, mga religious. Wala kayong makikitang ganun sa amin. Pero ang sabi ng Panginoon, mas naunahan pa kayo ng mga taong ganun. Di ba? So sa kanila, napakalaking dagoknan. And that was the problem with the whole nation. General to. May mga kinilos ang Diyos, pero sa pangkalahatan, yun ang problema ng bansang Israel. Dahil sa pagtingin nila ng mababa sa mga taong ito, hindi nila nakita na ganun din sila o mas malala pa. Naging satisfied sila sa panglabas na relihiyon na hindi naman kinalulugdan ng Diyos. Hindi naman talaga nila seryosong hinahanap ang Diyos. Kaya tama, di ba? Ang tinitinang ng Diyos, hindi yung outward appearance but the heart first.
It's easy to pretend we're okay on the outside. Naging kampante sila. At dito natin makikita, in doing that, binabaliwala nila ang Diyos. At hindi na mahalaga sa kanila ang totoong pagkakilala at paglilingkod sa Diyos. Bakit? Nung dumating ang isang lingkod ng Panginoon, hindi nila tinanggap. Sabi sa 32, sapagkat dumating sa inyo si Juan upang ipakita ang daan ng katwiran, gayon may hindi kayo naniwala sa kanya. No, maliwanag na maliwanag from John 1:6 that John the Baptist was a man sent by God. Niraise up siya ng Panginoon at ipinadala siya ng Diyos for a mission. At ang sabi ang kanyang mission, to bear witness of the light. Hindi siya ang ipapakilala niya, yung liwanag para ang mga tao maniwala at sumampalataya sa tagapagligtas. Yun ang kanyang purpose. Of course, may mga naniwala, pero may mga hindi naniwala. At ito nga yun. Yung mga expected nila na madali sanang maniwala, kasi marami na silang alam at sila yung tinitingala ng mga tao. Sila yung hindi naniwala. Sabi ng Panginoon, subalit naniwala sa Kanya ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. Kung sino yung akala nilang walang pag-asa at hindi lalapit, sila yung sumampalataya, nabagbag ang kanilang damdamin, nakita nila, malayo sila sa Diyos. Inamin nila sa Panginoon. Kaya makikita natin, hindi pinag-uusapan ng edad. Di ba? Kung ano nang alam mo. Even the gender o yung background. Pero dalawa lang talagang klase ng tao eh. Yung totoong sumasampalataya sa Diyos at yung hindi. Saan tayo dyan? Again, pinapakita ng Panginoon yung danger ng pagkakaroon ng matigas na puso. They already made the decision. They will not believe the servant of God, and in effect, they will not believe on the God who sent this servant. Kaya habang dinadala niya yung message of repentance for the kingdom of God is at hand, ayaw nila. They were not willing to change. At habang lumalapit ang maraming mga makasalanan sa Diyos, di ba, tatandaan niyo yung scene later? Tingnan natin yan. Sila naman, pakunwari. Ang sabi doon, at kahit nakita ninyo ito, ay hindi pa rin kayo nagbago ng pag-iisip at naniwala sa Kanya. Dalawang bagay eh. Either, nung nakita nila as religious people, na itong mga taong mabababa ang tingin nila at makasalanan, sila ang lumalapit, it should have made them think, ba't kami? Ayaw namin. At kung totoo ang pagkilos ng Diyos, sila mismo mababagbag ang damdamin. Kami rin, Panginoon, gusto namin. But it's the opposite. Lalong tumigas ang kanilang puso. Bagamat ang purpose ni John is to present the Messiah so that people will come to know God. Alam niyo yung nangyari sa Matthew 3. Di ba? Nung simula pa lang, bago pa nagmi-ministeryo ang Panginoon, at eto si John the Baptist, sabi doon, Matthew 3, 1 and 2, at ng mga araw na yon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea at nagsasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang karya ng langit. And in verses 5 to 6, pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. At sila'y kanyang binautismoan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ang mga taong ito, dahil sa totoong kinonvict sila ng Diyos, hindi sila nahiya na ipakita ang pagsisisi at sumunod sa Diyos. Pero alam niyo naman, kahit si John, nakita niya na hindi totoo ang gagawin ng mga religious leaders, gusto lang nila magpakita. So kaya tinawag niya silang brood of vipers or serpents. At ang Panginoong Jesucristo, natatandaan nyo, ang pinaka matitinding mga salita, binitiwan niya sa mga religious leaders na hindi naman totoong sumasampalataya sa kanila. So, that shows they were so proud. Hindi nila nakita ang kanilang totoong kasalanan sa harapan ng Diyos. So again, remember, there's a real danger in unbelief.
Kapag ang tao ay hindi sumasampalataya, kahit gaano pa kaganda ang kanyang outward appearance, it won't matter sa harapan ng Diyos. At yun ang magiging hadlang para niya makilala ang Diyos at magiging hadlang para siya ay totoong paggamitin at pagpakilanlan ng Diyos. And how many people are like that? But remember, there's also the blessing of trusting the Lord of faith. Sa mga totoong sumasampalataya, yun naman ang pangako. Kahit gaano karaming kasalanan ng isang tao, kahit ano pa ang kanyang background, kahit wala na siyang pag-asa, pero kapag lumapit siya sa Panginoon at nakita niya ang Panginoon, kailangan ko kayo. There's always hope to the person like that. At kahit tayo, kahit matagal na nating sinasabing Kristiyano tayo, pero kapag patuloy nating iniiyak, Panginoon, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Diba? And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Patuloy kikilos ang Diyos sa buhay natin. At yun ang isa sa mga pinakamalaking magagawa natin para labanan yung unbelief. At para wag tumigas ang ating mga puso. My friends and brethren, are we still tender to the working and leading of God in our lives? Kapag nangungusap ang Diyos sa atin in a personal way, handa ba tayong magpa-examine sa Diyos? At sabi ko nga, kung may mga nakatanim na malalalim na ang ugat, handa ba nating ipabunot sa Panginoon so that we will come before Him clean? Gusto ba natin talagang examine tayo ng Panginoon? And no matter what it takes, kahit masakit minsan, gusto natin na baguhin tayo ng Diyos. Ganun pa ba ang attitude natin? It doesn't matter what level or stage we are in. As Christians, bago man tayo, o medyo tumatagal na, at lalo na yung mga mas matatagal, we always need to come before God with a tender heart. Huwag tayong gumaya sa marami na in time, tumitigas ang puso. And may God be pleased to show us who we are. At yun lang ang paraan para makilala natin ang Diyos ng mas malalim, and we can be used by God more effectively. Sana may pinaalala ang Panginoon sa atin. Let's pray. We thank you, Lord, for reminding us. Sapagkat totoo, Panginoon, just like the parable of the two sons, madali sa amin na magsabing susunod kami, and yet may mga bagay na hindi namin totoong ginagawa. May mga pagkakataon naman, Panginoon, na hindi kami willing, and yet binibigyan nyo kami ng pagsisisi sa aming puso at pinapakita nyo na kailangan ang conviction at pagbabago na inyong ginagawa. So, salamat sa mga ganong times, O Lord. Bagamat hindi madalas ito na hindi masarap ang ganong proseso, and yet you are the one teaching us, O Lord. Patuloy, Panginoon, kumilos kayo sa buhay ng bawat isa, at nawa ang mga panalangin kanina na ihandog sa inyo ay malugod kayo na sagutin ayon sa inyong kalooban. To bless each one, and we commit all of these things in the mighty name of the Lord Jesus Christ.